Hello mga ga, ito na po yung version po natin ng ating palaman ng OB Cheese Balls Donut. Napaka-moist naman at ang sarap naman talaga ng ating palaman at hindi na natin kailangan dito ng mixer sa ating dough. Kaya umpisahan na po natin. So dito unahin po natin gawin yung ating palaman. Dito meron po akong 100 grams ng ating refrigerated margarine. At tunawin lang po natin ito. At dito sa ating bowl ay maglagay na po tayo ng 1 cup ng light brown sugar at 1 in 1/2 cup ng third class flour. Kailangan talaga nagagamit po tayo dito ng third class flour dito sa ating palaman para makuha po natin yung moist po ng ating palaman. At lagyan lang po natin ito ng 1/3 cup ng powdered milk. At lagyan ko lang po ito ng 1 in 1/2 tablespoon ng OB flavor powder. At kunti lang po talaga na asin at maglagay din ako dito ng 1/4 teaspoon ng food color na OB violet. At haluin lang muna natin ito at dito ilagay na po natin yung tinunaw po natin na refrigerated margarine. At i-mix lang po talaga natin yan bago po tayo dito maglagay ng tubig para matansya din natin yung ating tubig na ilagay dito. So dito mag-add po tayo dito ng 2 tablespoon ng tubig. At i-mix lang po talaga natin yan ga. Lamas-lamasin lang talaga natin ito until well combine hanggang sa makagawa po tayo na parang dough. At isit aside lang muna natin ito. So ngayon gawa na po tayo ng ating dough. So dito sa ating dough meron po tayong 300 grams ng first class flour. At sinukat po natin ito by cups ay meron po tayong 2 in 3/4 cups. At haluan po natin ito ng 1 in 3/4 cup ng third class flour or 200 grams. At ayan, sumubra po ng 5 grams ay okay lang po yan. At half tablespoon ng ating yeast at 1/3 cup ng powdered milk. At haluin lang muna natin ito at pansin nyo, hindi po tayo dito naglagay ng bread improver kasi hindi po natin ito paalsahin yung ating dough. At isang piraso na medium na itlog. At half cup ng light brown sugar at half tablespoon ng vanilla extract. 1 teaspoon ng iodized salt at half cup na evaporated milk. At 1/3 cup na tubig and then tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin basain yung ating harina. At dito maglagay tayo ng 1/3 cup ng margarine. Pwede tayong gumamit dito ng shortening, pwedeng paghaluin, at pwedeng gumamit ng butter compound, at pwedeng pure butter. At yung ating dough na ito mga guys, hindi po natin ito idaan sa anuman na machine kung meron po tayo na yung pagpakinis ng ating dough. Masahin lang po natin ito ng mano-mano ng mga 15 to 20 minutes. Pwede po tayo ditong magdas ng kaunti lang po na harina. Pangtanggal lagkit lang po ng ating dough. Huwag lang po nating dabihan, baka tumigas din yung ating dough. At ito po yung maganda na paraan mga ga para madali po nating mapakinis yung ating dough. Yung ihampas-hampas po natin yung ating dough. Ayan, pagkalipas ng 20 minutes ng paghampas-hampas ko po ng ating dough, ay putulin ko na po yan agad. At tinimbang ko po yung ating dough at i-divide po natin ito sa 25 grams ng ating putol. Kaya makaputol po tayo dito ng 38 pieces. At pagkatapos putulin ay figurahin na po natin yan agad ng pabilog at pagkatapos ay takpan lang muna natin yung ating dough. At diretso na po natin yan lagyan ng palaman. At ito na po yung ating palaman mga ga at putulin po natin ito sa 16 grams at dahil 38 pieces po yung ating dough ay kailangan ay 38 pieces din po yung ating palaman. At dito meron lang po akong hiniwa ng cheese na pa-cubes at ilagay po natin dito sa ating palaman. Ilagay po natin dito yung ating cheese sa loob ng ating palaman at saka ipabilugin lang po natin. At pagkatapos ay idiretso na po natin yan ilagay dito sa loob ng ating dough. At kailangan na isirado lang po natin yan ng mabuti yung ating dough. At pagkatapos nito mga ga, diretso na po natin yan lutuin sa mainit po natin na mantika at kailangan ay katamtaman lang po yung apoy ng ating kalan dito. Kailangan po ay katamtaman lang po talaga yung apoy ng ating kalan dito para lutong-luto din po yung loob. At huwag kang mag-alalaga kung bumubukaka man yan ng kaunti ay hindi po yan totally na maawas lahat yung ating palaman. Kasi hindi naman po tayo dito 1:1. Kasi lamang yung ating flour dito sa ating sugar kaya hindi po yan aawas talaga yung ating palaman. At para sa ating coating dito ay gumamit din po tayo ng powdered milk. At hindi po tayo magkapariho ng total ng ating pahupuhunan kaya ay magkusting lang po kayo bago po kayo magbinta. At ang bintahan ko po dito para may ideya lang po kayo ay 8 pesos po. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!